war on drugs. Ano po, iba ang approach nyo bilang Yes. DILG Secretary, pero ano pa po yung nakikita nyo sakaling makarating po kayo sa Senado na paano pa natin mas mapapalakas yung laban po natin sa mga illegal na droga? Well, ganito. Tinanong ako ano ang difference ng approach natin sa previous administration. At parati ko sinasabi, it will be on the basis of the oath that we have undertaken, of course, also on the basis of the Constitution. At sagrado ang buhay ng tao. No one should die unless it is self-defense. That's very important. At yan sinabi ko sa kapulisan natin. Alam nyo, yan ang problema, hindi na ng Pilipinas, ng buong mundo. It's a worldwide problem. Iba-iba ang approach. Maski mayayaman na bansa, technologically advanced at that, pero tingnan nyo lugar nila. Ang daming adik na nakahiga, halos libre pa iringgilya sa iba. Kanya-kanyang approach, kanya-kanyang pananaw. Pero sa atin po, ito po pananaw ko. Number 1, demand reduction and supply reduction. Parang puno yan. Maski yung sanga, putulin natin, may tutubong bagong sanga. Importante habang pinuputol mong sanga, tinatanggal mo ang ugat ng puno. Ang puno symbolizes the war on drugs. Ang sanga, yung mga drug pusher. Habang hinuhuli ng pulis, ng PDEA, ng NBI, baka may tumubo lang bago. Ang importante, habang hinuhuli nila, inuugat mo ang problema ng pamilya, ng trabaho, nilalakas mo, of course, ang faith nila sa Panginoon, ang community, etc. So, yun po ang ginawa namin sa ating program, Buhay Ingatay, Droga'y Ayawan. Mahaba-habang proseso. Hindi po ito shortcut. But it's all about the attitude of our children. Dahil ang tinitira po nito ay ang mga bata, the most vulnerable. Yes. So that's what we did. From day one, I've been going around the Philippines. No? Isipin mo, Cheryl, 62 years old na ako. At 5 o'clock, I have to run 3 to 5 kilometers every Saturday. Just promoting good health. And then, iikot ako, mimiting ko yung mga fiskal, mimiting ko yung mga pulis, anong problema nila, anong dapat gawin namin about sa paghuhuli. I'm meeting with some of the spiritual leaders, with the youth, with the children, and even with the school, anong mga activities. So, it's well-rounded. At ako'y natutuwa because, yung PBA, they are our ambassadors. Nagpirmahan kami, they're bida, they're promoting they're going to have this anti-drug campaign, may mga tests silang gagawin at may mga advices. Ibang channels, ganun din mga ibang artista sa ibang channels sumali rin pati dito, At hindi pa yon, meron ka pa kaming bida workplace, yung mga malalaki like McDonald's, Jollibee, yung lahat po ng mga lalaking kumpanya, meron din silang ganun, random drug testing at meron silang drug, so kung gagawin ng gobyerno, gagawin din ng private. So, yun po ang ginagawa namin drug campaign. It's the BIDA, Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan program.